sa mga kakabangon pa lamang, weather update naman po tayo. Kasama pa rin ang ating weather tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, kailangan ba magbaon ng pasensya dahil sa init natin na makakanasan ngayong araw? Yes, good morning Kuya Andre at good morning mga kapatid. Dapat po tayo magbaon ng pasensya dahil maliban sa mainit at dahil maliban sa mga possible na mga pagulan at thunderstorms, dulot ng ating intertropical convergence zone dito sa areas ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy po na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Ito pong easterly sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kahapon, ang ating matataas na heat index ay naitala po dito sa mga areas ng Pangasinan pa rin. Diyan po sa may Dagupan City, umabot po yan hanggang 46 degrees Celsius. Umabot din yan po sa 43 degrees Celsius dito po sa mga areas ng Baclota, diyan po sa may La Union, kasama na po dyan ang area ng Olonga po, diyan po sa may Subic Bay. Hanggang 44 degrees Celsius naman po yan dyan sa mga areas ng Cavite, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Dito po sa Metro Manila, pumalo naman yan sa hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw na ito, mainit at malinsangang panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Maliban lang dito sa areas ng Mindanao at Palawan dahil nga apektado po yan ng ating intertropical convergence zone. Naglalaro sa hanggang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang ating heat index. Dito po sa mga areas ng Olonga po, kasama na po dyan ang Zambales, maging dyan sa area ng Dagupan, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Matataas na heat index din po ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Cavite at Batangas. Kaya again, mag-ingat at maghanda po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na kapag lalabas po tayo ng bahay. At gaya po ng nabanggit natin itong nakaraang linggo, mas titindi pa po ang init ng ating panahon dahil kadalasan nga huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo na itatala yung ating maiinit o matataas na heat index. Pero pagsapit po ng gitnang bahagi ng Mayo, mas mapapadalas na po yung ating mga thunderstorms. Sa ngayon, bihira yung ating mga pagulan, pero kapag may pagulan nga tayo, yan po ay mga dagliang mga pagulan lamang. At dahil dyan, pinaniniwalaan ngang nakakagaling ng sakit o nakakalinis pa nga ng balat kapag naliligo ka sa unang buhos ng ulan ng Mayo o yung tinatawag nga nating Agua de Mayo. Dahil panahon ng tag-init o tagtuyot, karamihan ng lugar ay bihira o kakaunti ang pagulan. Kaya by the time na mayroon na tayong bumubuhos na o nagpaparamdam na ang pagulan, natutuwa po ang karamihan. Diyan nagsimula ang paniniwalang may healing properties o nakakagaling ng sakit ang Agua de Mayo. Pero ito po ay pamahiin lamang. Wala pong sapat na pag-aaral o ebidensya patungkol dito. Mas nagiging presko lang at ang pakiramdam at nakakabawas ng init. Sa katunayan, kapag nasa syudad o nasa city tayo, gaya ng Metro Manila, mas nagiging delikado pa po ito. Ito po ay nagiging acid rain dahil sa polusyon. Kaya, wag na wag pong iinumin ang tubig ulan kapag Agua de Mayo. Counting morning kay Alaman muna para sa mga nag-aagaan. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Muli, ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.